Hi guys, for today's video, ang i-share ko naman po sa inyo ay yung under construction ng bahay ng nanay ko at ng tiya ko na pinapagawa namin. Actually, ito po ay 200 square meters, tig 100 lang po sila at may kanya-kanya po silang titulo. At ang naging hati po ng lupa nila ay tig 90 na lang dahil yung tig 10 nila ay nakuha po doon sa kalsada sa tapat ng bahay nila. Kaya ang naging sukat na lang ng lupa nila ay tig 90 square meters. Meron po itong up and down. At ito naman po yung view sa harap ng bahay namin. Ako po kasi yung nang manage o nag-iintindi ng mga pagawain. Kaya umaga at hapon ay nandyan ako para i-monitor yung mga pagawain. Nung simulan po ito ay mga buwan ng Mayo. So tag-init pa po iyan. Pero yung mga ilan sa na-share kong video, nasimulan ko na ito ng buwan ng July or August. Kasi masyadong marami akong naipong video ay baka mapuno naman yung lahat ng mga sinishare ko sa mga nanonood. Ito po yung mga hinuhukay na mga magiging pundasyon o magiging poste ng bahay. Dito sa gilid sa may bandang kanan po yung part ng bahay na yan. Yan, nung ginagawa po iyan, at ang trabaho ko po ay i-monitor yung mga pagawain, kung mayroong mga tama o mali or kung ano yung pwede natin maidagdag na ideya sa pagpapagawa ng bahay. Kasama ko dyan si RK. At yan sa video niyan, nakikita naman po ninyo, unti-unti ay nagagawa niya bagamat medyo parang mga skeleton pa yan, may mga tubular na yung bubong. Nakakatuwa po nagpapagawa ng bahay at nakikita mo yung mga development ay nasisiyahan pa. Titignan namin yung aming paggawain. Mahabol si Niel. Sorry ka. Mahabol. Meron kaming instructor sa pinapagawa namin bahay. Say! Yan, sa part naman yan, tinitignan po naman natin yung ginagawa nilang pagpapalitada sa mga dingding. Opo, meron akong fear of heights, kaya pag tinitignan ko yan, parang hindi ko kakayanin umakyat. Pero totoo lang, nagawa ko rin po umakyat yan dahil naging curious ako kung anong itsura doon sa itaas. Siyempre, hindi ka naman papayag na hindi mo nakikita yung view doon sa itaas. Kaya, kailangan talagang gawin ko yung trabaho ko na ma-monitor ko lahat ng mga ginagawa dyan sa bahay. At iyan, para na akong unggoy, umaakyat ako. Basta may hagdan ako nakita, tuntungan ko, aakyat po ako. Para makita ko rin ninyo, ma-share ko rin sa inyo yung view dun sa itaas. Parang ganda ng view dito. Yan, mahirap din pala ang trabaho ng construction. Ako po, meron akong fear of heights. Pero sa larangan ng pagpapagawa ng bahay na yan, talagang nilakasan ko lang ang loob ko na mag-akyat ba kasi wala namang masyadong hawakan na medyo mag-iingat lang. Para makita ko talaga yung itsura paggawain sa itaas. Yung mga sinishare yan, kwarto po yan. At yan, mga bubong. Nagpadagdag po kami dyan kasi pinabutasan namin yan. Nagkaroon po ng bintana para dagdag. Tatawid na naman ako dun sa at hangin. Ito po yung magiging kwarto. Tatawid ako dun sa kabilang tulay. Second floor. Okay lang tumawid ba dito? Hindi pisid ba to? Ito problema ko dito pag tatawid eh. Ay! Anak, parang di matibay yung manipis. Kaya ba yan, no? Of course, dito ko sa makapal, Dito ko sa aapak, sa makapal. Balang, hindi mo makikita ang ganda ng view. Yan. Dahan-dahan lang, sa makapal ka umapak. Meron na pong tube. Kumain ka dyan. Yan, hello guys. Narito po kami sa aming pagawain. Yan, medyo papasyal ko kayo sa aming mga munting pagawain. Yan. Mahirap pala maging karpentero kasi kalabanan mo yung mga taas, yung height. Parang nakakatakot sa baba. Tatawanan ako ni Niel. Yung mga worker natin, tinatanong ko kung sila ba ay hindi nalulula. Naisuka na raw nila. Ayan, mata ninyo, sinisikap kong tumulay. Actually, lagi ko naman talagang ginagawa yan. Ewan ko ba't araw na yan, parang inabot ako ng pagkanginig. Parang pakiramdam ko masyadong mahangin sa ibaba. Para ba mapuputol yung kahoy at ako'y medyo natakot. Kaya lang, syempre, kailangan tumawid. Wala namang ibang Ngayon po ay daan. buwan ng September. Ano ba petsa ngayon? 12. Manilimutan na ako. Ito yung aking pagre-record sa araw na ito.
Yan, for document pa rin po. Yan lang po ang update. Hello guys, good morning. Narito po ulit ako sa pagawain. Today is October 4. As of now, ito po yung development ng bahay. Yan. Pasukin po natin. Yan, meron na po siyang bubong. Papalitada po sila. Uy. Hindi, binibili. Hindi. Marami nang naidagdag sa parting ito ng bahay. Meron namang Ito dapat yung magiging kwarto. Ito sa mag-assemble na po sila ng mga kwarto. Meron po yan naging dalawang kwarto sa baba, isang kwarto sa itaas. Yung bandang gitna po, dyan May po mga ginawa tubular yung na po sa CR. taas. Yan, ito naman pong likod ng bahay. Bubong lang po yan, tubular din. Tapos lalagyan po yan ng kisa. At tinatanggal na po yung Yan, marami kitchen. pong puno dun sa likod bahay. Napakbak na yung dingding. Maraming lagi hulog na dahon at malakas na kasi. Gagawin na rin po ba to? Kaya gusto nga po sana namin matutulin. Kaya lalagyan ng baka po tayo ay trusses. magkaroon ng problema. Ito pong part Mas na to lumiwanag ay na nako, magiging basa na ang laundry mga area mingming. or pwede rin maging dirty kitchen. Kay Mama Tess. Yan, magkadikit po yan. Nag-iisang dingding lang po yan sa bahay ng Mayroon pa palang tita tao at dito. nanay ko. At syempre, kailangan i-monitor ko rin yung kabila bukod sa amin. Hindi po mapupunta si Mark. Ay magiging aming part sa mga nanay. Wala naman ako naman ang may Ayan. lakad. Alam niyo nung ginagawa ito, mahirap kasi siyempre Ito construction naman, ito, hindi kalahati pwede lang ang magpa-pretty-pretty. Hindi pala ako makakatabid dyan. Kasi kailangan ko mag-document Puro talaga buhangin. para sa bahay na ito. Siyempre, paglipas ng ilang taon, meron ako ilo-look back kung ano yung naging history ng bahay. Ayan. Ako po ay labas-masok sa bahay na yan para lang Ito naman kalahati makapag-document. pa yung bubong. Hilig ko talaga mag-document. Wala pa sa kalahati pero ginagawa na. Siyempre, yung mga detalye, maski maliliit na bagay, kailangan nakikita rin natin. Hindi na ako akit sa taas. Wala hanggang Ayan, dito sa nakakatuwa kabila. kasi pag nakikita mo yung mga araw-araw may mga bagong nadadagdag. Talagang excited ka makita yung finished product na Wala pang pinapagawa mo, palitada di dito po sa ba? kabila. Kahit naman sino. Labas ulit tayo. Yan. Pag meron pong problema o may mga gustong ipatanggal o ipadagdag, halimbawa papadagdag ng Ikot ulit bintana, tayo. yan po ang trabaho ko dyan. I-monitor talaga. Kasi pag naikabit na yan, wala ka nang magagawa pag nakasimento na yan. Eh. Kaya hanggang maaga, nakaunahan ko na sila kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa bahay. Ayan, Nagpapalitada punta sila naman dun po sa tayo dun sa gilid sa kaliwa. left side. Papasok po. Kahit ayaw nyo. Buti yung kapitbahay, mabait magpapasok. Para tuloy meron. Sa part na Video yan, po. nagpapadagdag po ako ng bintana dun sa itaas. Inihahabol ko kasi minsan yung mga Hindi, hindi pa worker tsaka yung nabubutasan yung dingding. Ano? contractor. Nagreklamo Dito pa, sila tsaka kasi doon. pag daw Okay lang. nasimentohan na tapos magpapabutas pa ako ay Remind ko malaking lang. abala. Tama nga naman po. Kaya lang ako syempre, kung ano yung tingin kong mas ikagaganda at ikabubuti, Yung palitada. yan ang trabaho ko ay Bahagi. monitor talaga yung mga pagawain. Alam niyo, ito pa lang po yung na-share ko. Marami pa po hanggang ngayon na hindi pa po natapos. Katulad ng paglalagay ng mga Ito na cabinet ulit, tumalik tiles tayo. at mga paglalagay ng mga grout, grills. Ang pagawain. Yan, nandiyan pa yung truck ng mister ko. Kaya kasi siya nagagarahe. Pero ngayon, nailipat na po namin yan. Ito yung kabila. Natapos na. Dito rin po sa kabila. Talagang doon sa likod ng Maraming ng salamat video. po sa inyong panonood. Lagi kayong sumubaybay. So, that's Thank you it. all for watching. muna God bless you ang all. ating update Hanggang sa sa susunod bahay. ko mga video.